Dakilang Diyos, mga kapatid. Madali lang magpuri. Basta alam mo, may ginawa sa iyo, Panginoon, mga kapatid, madali lang siya. Kapag wala kang maalala ginawa sa iyo, Panginoon, wala kang gagawin. Pero ang pinag-aalala mo, mga kapatid, ang kapulihan ng Diyos. At alam mo, marami pa sa iyo gagawin, mga kapatid. Lalo pa ang mapupuri sa Panginoon. Hindi ko alam sa iyo, pero hindi pa tapos ang Panginoon sa church. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay kayo, mga kapatid. Marami pa siyang gagawin. Kaya purihin ang pangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Kung naiintindihan mo lang ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, everything is worship. Amen. Lahat ay pagsasamba, mga kapatid. Kaya kung ang pagsasamba ang Diyos ang naman sa isipan natin, hallelujah, sigurado ibibigay mo yung best mo, mga kapatid, para sa Panginoon. Amen. So we say, praise the Lord. Sabi ko sa kapatid mo, good to see you. Good to see you. Pero nakasimangot niya ako. Good to see you. Okay lang, wala ka lang. Thank you. Praise God. Good to see you. Good to see you, Sister Jessica. Patuloy tayo ha. Dahil meron ka ng buhay na iniingatan na yung spiritual na buhay. Amen. Si Brother Marcos, Mr. Brother Marcos. Busy ba sa Malacanang? At si Angeline, God, kapatid. Amen. Ang anak ay anak. Pag bumalik ang anak, anak pa rin yan. Mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo sa lugar nito, mga kapatid. Huwag lang kami aawain. Kaya, mahal tayo lahat dito. Huwag lang tayo mga kaaway at panggugulo, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya magkamit niya ako, salamat din sa Panginoon na dito ang aming pamilya. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon sa pag-iingat ng Diyos. Totoo lang, marami na kapatid. Hindi usubrin. Lahi niya. Kami kasi dapat yung start na natin. Ipisip na lang ito. Wala namang dalang kanya. Salamat sa Diyos. Serving God is fun, mga kapatid. Bawal lang na si Mao. Bawal malungkot dito, Sister Jessica. Serving God is fun, mga kapatid. Ang malungkot lang sa church, may demonyo, mga kapatid. Amen! Hindi pwedeng masayang demonyo kung may pagsamba, salita ng Diyos at pagpupurik at pananalangin. Pero paranak ng Diyos yan ang buhay natin, mga kapatid. Amen! Kaya tayo lang dito, hindi tayo para makita-kita lang. Mga kapatid, hindi lang para masalamat na kita-kita tayo, pero meron tayo gustong makita, meron tayo gustong marinig, meron tayo gustong maramdaman, meron tayo gustong makasawa. At pag-alala natin ang church, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Meron akong iba pangalan, mga kapatid. Nagulat kayo? Meron akong iba pangalan. Sa lahat ng naglilingkod sa Diyos, ito po ay i-absorb natin dahil pipilitin ng kaaway nakalimutan ninyo ang lahat. Kaya sa umagang ito gusto tayong tulungan ng Panginoon
kapatid. Sabi ko, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon na nagpapatuloy ang walang balak na pumalito, kailangan natin ito mga kapatid. So we say, praise the Lord. At tulungan tayo ng Diyos sa araw na ito. Amen. Ang salita ng Panginoon. Ang tinig ng dakilang pastor, ang ating Panginoon ang nawawang marinig natin sa ating mga espiritu, mga kapatid. At uwi tayo matagumpay sa ating praise God. April 13. Amen. Ang mensahe ng Panginoon ay magmumula sa dalawang portion. Isa sa gospel. Ang gospel ay mayroong iba-ibang tema, may iba-ibang audience, at iba-ibang tagapakinig. Ang isang part na babasahin natin ay sa epistle. Ang pagkakaiba naman, ang epistle, mga kapatid, ay it doesn't matter basta ikaw ay church ng Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Gusto kong basahin sa New King James Version ang Gospel of Mark, chapter 4. Hallelujah. Mark chapter 4, beginning in verse 35, up to the succeeding verse of the scripture, mga kapatid. The second portion is in the book of 1 Peter, chapter 5, verse 7. A very known verse in the Bible para sa church. So ganito ang pagbabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Mark chapter 4, verse 35. On the same day, it is very important ang salitang Acts, the same day, because on that day, nagturo ang Panginoon sa kanila. Amen. At ang Panginoon ay hindi nagtuturo para lang magturo. Ay on the same day, nung nagturo siya, this is what transpired, mga kapatid. When the evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And the other little boats were also with him. Maraming bangka, pero sa iisang bangka lang nakasakay ang Panginoon, mga kapatid. Kung saan nandoon ang mga alagad. And the great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Napupuno na po yung bangka ng tubig. But he was in the stern, or hinder, or hidden part, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher," ginising nila ang Panginoon, "do you not care that we are perishing?" Hindi ka ba nag-aalala na lahat tayo ay makapahamak? Sabi ng mga alagad, mga kapatid, sa Panginoon. Sa madaling sabi, para mas madali nyo maintindihan, sabi, "Panginoon, wala ka pang pakialam. Mamamatay na tayo." And he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Hindi kumilos ang Panginoon dahil sa pananampalataya nila. Ang totoo, mga kapatid, mabuti lang talaga ang Panginoon. Sa buhay natin, tandaan natin yan, mga kapatid. Huwag mong sabihin, malaki ang pananampalataya ko dahil kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ang totoo. Kaya ka iniingatan, kaya ka nandiyan pa rin. Ang totoo. Kahit minsan wala tayo pananampalataya, ang totoo ito. Mabuti lang talaga ang Diyos sa Panginoon. Sino nakakaunawa mabuti ang Panginoon, mga kapatid? And he rebuked it, said, "Peace, be still," and the wind ceased, and there was a great calm.
But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? See, walang pananampalataya. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, gumawa pa rin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. And then in the last verse, and they feared exceedingly, and said to one another, who can this be, that even the wind and the sea obey Him? Meron tayong Panginoon, mga kapatid, na makikinig lahat sa Kanya, purihin ang Panginoon. And then in 1 Peter chapter 5, verse 7, this is now Peter teaching the church. Because Peter was once part of that experience. Kasama si Pedro doon, mga kapatid. Ito ang masasabi ni Pedro sa atin, mga kapatid. Dahil lahat sila sabi nila na, Panginoon, wala ka bang pakialam? Mamamatay na kami lahat. Mamamatay na tayo. Hindi ka ba nag-aalala? Mamamatay na tayo, Panginoon. Si Pedro kasama doon, mga kapatid. And this is what he says to the church. So listen to me now, church. 1 Peter chapter 5, verse 7, in New Living Translation says, give all your worries and cares to God, for He cares about what's happened. For He cares about what happens to you. Ito yung alam natin sa King James Version, casting all your care upon Him, for He cares for you. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Can you pray with me? Hallelujah! Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa pautang ito, Panginoon, namin ipahang kasama namin. Salamat, dakila naman, Panginoong Diyos, sa araw na ito, for the privilege to worship and serve you, Lord God. Kaya Panginoon, sa aming pagdalo sa iyong presensya, igawad mo, Panginoon, ang kaunawang nagmumula sa iyo. Ikaw na ang makita sa aming kalagitnaan, ikaw ang naitatakas, ikaw ang kapurihan, Panginoon. Upang uwi kami na tunay na naglingkod kami sa Diyos sa araw na ito. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, paglilingkod, ang kanilang buhay, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa kalooban mo, dakilang Ama, dahil ang tunay na kapayapaan, bendisyon, Lord God, at proteksyon, ay masusumpungan lamang ng tao sa iyong dakilang kalooban. Ay mga banal, sa bagay na yan, tulungan mo kami na maunawaan namin ang salita mo sa araw na ito. Makipag-usap ka ng may kalayaan, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko ang banal na Espiritu na siyang kumilos, magbigay ng kaunawaan, sapagkat sa aming sarili po ay wala kaming magagawa na kailangan. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin namin, may gawad mong tagumpay sa pagkakatipon sa lugar namin. Maluwalhati ka, papurihan ka, sambahin ka. We claim the victory today, Lord Jesus. Uwi kami matagumpay sa araw na ito sa tulong mo, Panginoon. Uwi kami pinagpala, Panginoon Diyos, hallelujah, dahil ang salita mo, ang presensya mo, Panginoon, ay pagpapala sa amin. Uwi kami, Panginoon Diyos, nang may lakas ng loob, na tunay na ikaw ay sumasunod. Salamat ang banal, purihin ka, dakilain ka. We honor you, Lord, we praise you. We pray all these things in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin sa Panginoon. Put your Bibles down and worship God. Hallelujah.
Praise God. Praise God. Aking ipapangalan mga kapatid ay nagmumula sa katanungan ng mga alaga. Kung sila ay niyaya ng Panginoon, kagaya natin na maglingkod sa Kanya upang pumunta sa kabilang dako. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay sinalubong sila ng hindi inaasahan at hindi kanais-nais na bagyo. At lahat sila ay nagpagsabi na, Panginoon, hindi ka pa nag-aalala sa amin. Wala ka bang pakialam, Panginoon? Kaya out of that question, mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon na gusto kong ipangalo sa ating lahat. Manukod kayo si Bagyan. Tapos yung mga alaga walang pananampalataya. Handa na ba kayo, mga kapatid? Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid, huwag niyong kalilimutan ito sa paglilingkod sa Diyos. Ay may pamagat na nagsasabi, God cares. Church, gusto namin kausapin ng Panginoon. May paalala sa atin na mayroong Diyos na nag-aalala para sa atin. Sabihin mo sa tabi mo, God cares for you. Sa totoo lang sabihin mo, you know what? God cares for me too. Dahil ang totoo, God cares. Hallelujah! Akala mo makalimutan ka na ng Panginoon. Cares. Nag-bless you na rin ako po para pag-purihin ng Panginoon. Minsan pa palakpak sa Panginoon mga kapatid. Praise God! April 13, 2025. Ang salita ng Panginoon sa church ay God cares. There are knowledge and discoveries that comes out from a simple question. Most of the time, on every question, there is a result. Sabi ko kalimitan, sa bawat tanong ay mayroong resulta. Noong taong 1600 or 1600, sinong buhay na mga kapatid? Hindi ba? Salamat. Pag mayroon ng buhay dito, magkakabahan ako mga kapatid. Hallelujah. On 1600 hanggang ngayon, mula ng 1600 hanggang ngayon, marami namang nahuhulog na mga dahon. Bagal Marcos, okay ka lang? Ha? Parang nilangin dito. Mula noon, 1600 hanggang ngayon, nagkabulbulog na kami siya. Nahulog ng mga dahon, nahulog ng mga sanga. Mula pa noon, mga bunga, nagpunong-ano, mga gulay, siguro mga gamit, at may bagyo siguro, mga bubong, mga kapatid. At kung ano pa pwedeng mahulog mula sa taas, mga kapatid. Mula 1600s. Pero noong 1666, someone saw an apple fruit fell. Sabi ko mula noong 1600, dami naman mahuhulog. Nakikita ng mga tao, dumadaan sila, dami na hulog. Mga kapatid, pag pera
In short, na-discover niya yung, ano na dyan? Gravity. Sa ibang tao, pag may nahulog, wala na sa kanila eh. Pero mayroong isang tao na mayroong pagtatanong. At doon sa kanyang pagtatanong, naghahanap siya ng kasagutan. Kaya huwag kang mag-isip ng tanong na walang kasagutan. Kawawa ka lang, kapatid. Amen? Na-discover niya sa pangalan ni Isaac Newton, mga kapatid, ang gravity. Yan. Sa ibang tao, ordinary lang yung pabinarulog. Pero sa kanya, dahil open siya sa pagtatanong at open siya sa kasagutan, tuloy siya yung nakadiscover na salitang gravity, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, may resulta ang pagtatanong. Kaya sabihin niyo sa kapatid mo ang tanong. Huwag mo akong tanongin ang sagot, sabihin mo lang yung tanong lang. Ano lang tanong mo? Sabihin mo, mga kapatid. Yung iba yung nagpa-participate, sige ha. Sabihin mo, anong tanong mo? Yung sagot, bahala ka na dyan. Tanong mo lang. Dahil ang totoo, mga kapatid, nagkakaroon ng kasagutan kung may tanong. Hindi pwedeng may sagot ang walang tanong. Amen! Dahil ang buhay na ito, dito na tayo, seryoso na tayo mga kapatid, ang buhay na ito, life is a package of questions. Ang buhay na yan, na meron na ay punong-puno yan ng katanungan. Amen! Actually, may mga tanong sa buhay natin, mga kapatid. Minsan wala tayong pakialam, may mga tanong na hanggang ngayon iniisip pa rin natin ang kasagutan. Dahil ang buhay na ito, meron tayo ay punong-puno ng katanungan. Minsan, nagtatanong tayo sa mga sitwasyon na nakikita natin. Ba't gano'n kami nandun? Ba't ganito? Mga sitwasyon na buti pa doon sa nag-i-snow, mga kapatid, ang lamig. Sabi naman nung doon sa doon, meron! Sabi naman doon sa nag-lugar na nag-i-snow, sabi ko sa kanila, ang ganda mainit! Bakit gano'n? Ang tanong natin minsan ay sa mga sitwasyon ng buhay. Kalimitan sa mga tanong, ito yung iba, ayaw kong tanong mga kapatid. Tanong natin sa iba. Okay, ito yung mga tanong ng mga, alabas ko na ako mga kapatid, mga intrinitida. Yan. Na kahit hindi nila problema, problema nila. Problema ng ibang tao, iniisip nila. Alam niyo ako ay biktima dyan, mga kapatid. Amen. Minsan 5 taon pa lang sa simbahan, minsan hindi lagi nagsisimba, minsan walang involvement, mas magaling pa sa pastor, mga kapatid. Parang nawala na, mga kapatid. Salamat, wala na sila dito. Sana wala mga intrinitida dito, mga kapatid. Hindi na sila makapaglingkod ng taas. Dapat ang pastor na ito, ang pastor. Alam mo, pastor. Subukan nyo, para ma-realize nyo, pumunta kayo sa lugar, sabi ko kayo. Pumunta kayo sa lugar na walang nakakakilala sa inyo. Kahit isang buwan lang, subukan nyo. Yung mga nilalabat at susubukan nyo. Isang buwan lang. Marcel, babalik ka dito, yayakapin ko ako sa sabi ng pastor. Naramdaman ko yung naramdaman mo. Kaya huwag nila akong pakialam, please. Huwag ka naman. Nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Ikaw man, dami mong problema, sister Margaret. Di ba? Kaya, ang problema natin ito, ito yung isang problema. Yung sarili natin. Tingin natin sa salamin, meron mga agad problema. Pag nakita mo yung guwapo, nakita mo yung maganda, at ganito, nagawa mo sa akin. Magpasalamat ka na. Amen. Dahil mga kapatid, ang mahalaga na buhay tayo. Sino nagpapasalamat na buhay tayo? Yung iba na gusto na mauna eh. Ang
Pati pagliling ka ng Diyos sa kanila, pinoproblema na nila. Ba't nagalit sa kanya? Ang gwapo niya kasi ano, problema mo doon. Yung sarili nila ng problemahin mo. Amen! Amen! At ito pa mga kapatid, dito talaga nagmumula yung problema. Ayaw ang tanong, problema. Paramihan sa tanong natin dahil sa problema. Dahil ang problema, hindi nagpapaalam yan. Walang pakialam yan kung ikaw ay nakahanda o hindi. Malusog ka man, malakas ka man, may pera ka man, o wala, naglilingkod ka man sa Diyos o hindi. Walang pinipili ang problema mga kapatid. Kaya ang tao ay punong-puno ng katanungan dyan. Amen? Pero isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo patungkol sa pagtatanong na ito. Minsan ang dami natin tinatanong, sarili natin, pamihan. Katulad ng mga alagad mga kapatid. Minsan, dinadamay natin ang Panginoon. At tinatanong natin si Lord, bakit? Amen. Pero kung naghahanap ka lang ng kasagutan, maganda yun, mga kapatid. There is a big difference of asking question and questioning. Pagkayo yun, hindi pareho yun. Pag naghumingi ka ng katanungan, mga kapatid, ay nagdidiman ka ng kasagutan. Pero yung questioning, mga kapatid, iba yung nagtatanong sa tinatanong. Mga kapatid, iba yung that is very insulting, mga kapatid. Kaya ito, mga tanong sa buhay, na maging sa paglilingkod sa Diyos, handa ba kayo, mga kapatid? Ay lumalabas pa rin ang malaking katanungan para tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dahil minsan itong mga alagad na tinawag ng Panginoon, tinuruan ng Panginoon, at niyaya ng Panginoon na maglakbay, mga kapatid. Sa kanilang paglalakbay ay meron silang na-encounter, mga kapatid. At doon sila nagtanong. Hindi dahil sa paniniwala, hindi dahil, mga kapatid, humingi sila ng kasagutan. Hindi dahil sa kanilang pag-aalala, mga kapatid, sila po ay nagtanong sa Panginoon. Kaya kahit sabihin natin na tayo po ay mga alagad ng Diyos, kahit sabihin mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang katotohanan sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi pa natin alam ang lahat ng mga bagay. Sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hallelujah, hindi pa natin naiintindihan lahat ng mga bagay. At patungkol sa paglilingkod sa Diyos, walang ibang pwedeng magpaliwanag sa atin kung hindi ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Sabi siya, praise the Lord. Eh sa kanila, mga kapatid, nariyan ang Panginoon. Kasama nila si Jesus, nakasakay sila sa sakyan papunta sa kabilang dako, at nariyan ang bagyo. Sa Mark chapter 4 verse 38, gusto kong basahin sa Amplified Version. Sabi dito, but He, Jesus Christ Himself, was in the stern of the boat. Siya po, tandaan niyo, nasa tagong lugar. Nakatago siya. Siya yung nagyaya. Siya yung umilit sa kanila. Pero noong may bagyo, nakatago siya doon. Nakatago siya. At hindi lang siya nakatago, mga kapatid. Tandaan ito, siya po ay natutulog. Hindi siya narinig. Hindi siya nararamdaman. Pero mahalaga, mga kapatid, nandun pa rin siya sa lugar. Hallelujah. Nakahiga siya, and they awoke him and said to him, Master, do you not care that we are perishing? Hindi ka ba nag-aalala na mapapahamak na tayo?
Sa ibang translation, sa New Living Translation, sabi dito, Jesus was sleeping at the back of the boat. Wala siya sa harapan. Nandun siya sa likuran with the head on a cushion. Meron siyang unan. Frantically, itong mga lagat mga kapatid, sa pag-aalala nila, they woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Wala ka bang pakialam? Manununod na tayo, Panginoon. Hallelujah! Obviously, sa mga tanong na ito at nangyayari ito, meron akong dalawang klaseng tanong na naisip. Usapang tanong, mga kapatid. Ang isang tanong na ito, bakit ba kasi natutulog si Jesu Cristo? Ano? Doon lang naman siya nag-aalala mga kapatid. Bakit ba natutulog itong si Jesu Cristo? At ito yung pangalawang tanong ko. Ito yung tanong ko kay Jesus Christ. Ba't siya natutulog? Pero may tanong din ako sa mga alaga. Ito ang tanong ko sa mga alaga. Di ba tinatanong mo, ba't siya natutulog? Ano? Hindi ka nag-aalala sa amin, Panginoon. Ang tanong ko nga, ba't siya natutulog kay Jesus Christ? Pero meron pa ako isang tanong sa mga alaga. Tayo naman mga alaga. Ito ang tanong ko sa inyo. Natutulog si Jesus Christ. Bakit kayo hindi kayo natutulog? Oo nga. Ba't din sila itulog, mga kapatid? Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Malayo lang ang tanong ninyo. O malayo lang ang iniisip ninyo, mga kapatid. Tulugan tayo ng Panginoon. Palakpakan mo na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa totoo lang, ang issue ay hindi tayo natutulog ng Panginoon. Walang taong question sa Diyos kung lahat ng mga bagay na nangyayari ay maganda. Yes. Naisip na lang nilang questionin ng Panginoon dahil lang naman sa bagyo. Yes. Amen. Dahil kung papunta pa lang sana sila may bagyo, na ito sila sasama. Amen. Hindi. Ang totoo, wala sa pagtulog ng Panginoon ang issue, mga kapatid. Minsan kung sino-sino lang ang gusto natin ay turo, mga kapatid. Pero ang totoo, problema ay yung bagyo, mga kapatid. Doon talaga sila nakatakot. Hindi nakakatakot ang pagtulog ng Panginoon. Ang nakakatakot yung bagyo na pwedeng tumawag ng bangka, na yung bangka lahat na nakasakay ay pwedeng malulog sa labas ng alon. Yun ang inaalala nila, mga kapatid. Kaya nga, sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila para sila ang Lord. Sunod ng pag-practice sila din. O gisingin natin ang Panginoon. 1, 2, 3. Sabay-sabay sabihin natin, Panginoon, wala ka bang pakialam? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Mga alaga, sabay-sabay daw sila. Lahat sila eh. Panginoon, sabay-sabay sila. Wala ka bang pakialam? Panginoon, hindi ka ba nag-aalala? Ang totoo, mga kapatid, hallelujah. Hindi totoo, hindi nag-aalala ang Panginoon. Hindi totoo gusto ng Panginoon na meron mapahaba sa mga sumusunod sa kanya, mga kapatid. Ang totoo, hindi
Wala ka bang naaalala? Noong may sakit ka, akala mo mamamatay ka na. Pero salamat sa Diyos, 2025 na, buhay ka pa rin. Hindi dahil ikaw ay may pananampalataya, hindi dahil ikaw ay mabuti. Ang totoo, ang Panginoon, ang mabuti. Kaya, hallelujah! He cares, He cares, He cares, He cares. Pero dito pag-iiyak tayo, aksidente na kami. Oo, makamatay ng totoo. Pwede tayong mamatay kahit saan. Pero salamat sa Panginoon. May Diyos na nag-aalala. May Diyos na nag-iingat. Kasama natin ang Panginoon. Sa Lisay Cristo, ang gusto ng tao ay ganito. Ilagay niyo sa isipan mo kung may problema. Nakalimutan ka na ng Panginoon. Hindi ba niya alam na kailangan mo ganito, ganyan? Tayo naman. Yan. Pasimba-simba. Pero mas madaling naniniwala sa tao. Sa totoo lang didibatihin pa kayo mga aral, gagawin. Mas magaling pa sa mga aral, pero pag nagsalita yung laway, naniwala ka agad. Oo nga, mamaya kalabaw ka na Punta ka na ako. Oo nga. Mak naman, para dapat, ha? Oo nga, puro ka oo nga. Mga kapatid, binigyan ka ng Panginoon ng Pastor Jun. Yun ang pakikinggan mo magtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi kung sino-sino para tayo sa labas. Kaya naman ang natabahan ng Panginoon, bakit? Dahil kung sino-sino ang pastor nila, mga kapatid, na pinagpapagdan nila. Pero kung isa lang, binigyan ka ng Panginoon, makinig ka dahil ang Panginoon ay hindi ka papabayaan. Sabi ko, ang Panginoon ay hindi ka papabayaan. Ang maraming lang, magpapagalayan dito, wala na iba, lahat talaga yan. Kung pwedeng gamitin, nagkaroon ka naman siya. Pumuntik lang ang anak mo. Masama yan. Minsan ganun tayo para hindi tayo mapapagod. Ito ang pagkakata. Well, ang paboritong part ng kaaway ay ito. Pupunta kayo sa church para questionin ang Panginoon. Matahimik, mga kapatid. Tutok na kayo. May mga tao pumupunta sa simbahan para kilalanin ang kabutihan ng Diyos, kilalanin ang Diyos, kilalanin ang salita ng Diyos, kilalanin ang ginagawa ng Diyos. Pero may mga tao ginagamit ng kaaway, pupunta sa church kaya questioning. Ang init, ang preaching, si ganito, si ganyan. Mga kapatid, kaya nga hindi ka makapagsamba dahil ang ginagamit ng kaaway yung pagtatanong mo para questionin ang kakayahan ng Diyos. Amen? Pero kung nandito ka para kilalanin na mayroong Diyos na nag-aalala, may Diyos na mabuti. Intindihan niyo ba ako, mga kapatid? Intindihan niyo ba ako? Dapat ganito. Mainit pa yun. Dapat ganyan tayo magsalita. Mainit pa yun, gagawin. Pero isang araw, dahil ang Diyos ay nag-aalala, dapat na din ang church magiging ayos. Kapatid, problema ba? Gusto nila kita. Pero sabihin mo, may Diyos na nag-aalala. Isang araw, aalis din nila. Mayroong katambaman. May Diyos na nag-aalala. Isang araw, lalabas sa dito. Pinagaling, pinagpala, may pag-asa, at may kaligtasan. Pumili ka po ng Panginoon.
sumama sa'yo pag ganyan ang palakpak. Umaasa yan sa pera, umaasa yan sa talento, pero pag sa Diyos ka lang umaasa, itataas mo ang Panginoon. Hindi tayo pumunta dito para questionin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo pumunta dito para questionin ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo nandito naglilingkod sa Diyos para questionin ang mga harap, ang salita ng Panginoon, ang pagsamba, ang worship, ang presensya ng Panginoon. Hindi. Nandito tayo para kita natin. Salamat. Malapit kayo, kapasal kayo, magpasalamat kayo. Yung iba kung sino-sino lang ang pastor nila na kapatid. Hallelujah! Malapit yata kayo. Salamat! Ito, naaalala lang ako dito pag may problema eh. Pero salamat! May church tayo mga kapatid, hindi pa tapos dito. May Diyos na nagagawa nila. Isang araw, pasok tayo ng pasensya. Kasi nakalimutan mo yung problema. Ayun nga pala. Salamat, pinalala mo yung problema. Pag nakikita kita kung problema ka, alam ko sa'yo. Salamat. Salamat sa problema. Pero meron Panginoon na naaalala. Nung una ko nagkaroon sila, nung una ko nagkaroon sila, iwakwestiyon nila ang Panginoon, alas ng pananampalataya. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, nagtala ba kayo? Dahil ang Panginoon na nag-aalala, biglang naging maayos na kapatid. Sabi ko, magulibag, may panahon na magulibag, kapatid. Pero ngayon ang Panginoon na nag-aalala, isang araw. May Diyos na nag-aalala, may Diyos na nag-aalala, may Diyos na nag-aalala, may Diyos na nag-aalala para sa iyo. Ano sa kanila, huwag ka nang malambot sa iyo. Huwag ka nang malambot. May nag-aalala para sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, sa totoo lang, sabihin mo sa kanya, hindi lang siya nag-aalala sa iyo eh. Nag-aalala din siya sa akin. Pero alam niyo ba, ang totoo mga kapatid, hindi lang siya sa iyo, sa akin nag-aalala. Kung hindi mga kapatid, sa lahat ng naglilingkod sa kanya, nag-aalala. Yes! I said, God cares. Sabihin mo, God cares. Sabihin mo, I have a God that cares for me. I have a Lord that cares for me. Naalala ko lang sa ito. Wala sa outline. Gusto ko sana makain, baka lalo mong mahalin si Jesus Christ eh. Huwag na lang. Basahin ko sana, pero baka lalo mong mahalin si Lord eh. Yung iba, inaantok na nga eh. Sabi mo, God cares. Wala sa outline, pero gusto mong basahin. Hallelujah. Sabi mo, I have a God I have a God that cares. that cares.
naalala ko itong versikulo ito, sumasabog yung isipan ko mga kapatid. Because God really cares. Salamat sa mga sabi ko. Because God really cares. Psalms chapter 8. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that visitest him. Sabi ko sa inyo, naligaw na kayo. May Diyos na nag-aalala sa atin. Hindi ka na binasa ko. Sino ang tao para isip-isipin ng Diyos? At sino ang tao upang bisitahin natin? Dahil ba tayo matuwid? Dahil tayo ba'y takina? Ito lang sa ba't nga tayo iisip? Because God cares. Hindi ka na iisipin na hindi ka mahalaga. Hindi ka na bibisitahin kung hindi siya na mahalaga. Pupurihin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo, may Diyos na nag-aalala mo. May mga tao naghahanap ng solusyon. Ang ginagawa nila, dahil akala nila hindi alam ng Diyos yung ginagawa ng Diyos, sila yung lumalabas sa gumagawa ng solusyon. Tingnan niyo ito. Majority ng mga alakad ay mga mangingisda. Hindi lang marunong humawak ng lambat ang mangingisda. Hindi marunong magkawin, magkaruwas, magkita-tipangan. Ang isang mahalagang kakayahan ng isang mangingisda dito, marunong tao. Lumanong. Ang pangit ang tawagin ako, ito'y mangingisda. Mangingisda sa palaisdaan lamang. Hindi ka totoong mangingisda. Pag hindi ka marunong. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil kahit sila lahat ay marunong lumangoy. Nung nakita nila ang Panginoon nakatawa at hindi, walang reaksyon, mga kapatid. Tulog. Baka pag tayo yun, mga kapatid, nagsitalo na lang. Kasi tulungan mo. Salamat pag meron tayong alam sa mundong ito kung paano mabuhay. Salamat. Kung alam mo magtrabaho, alam mo mabuhay. Yan yung challenge na sa amin ngayon, mga kapatid. Yan ang challenge na sa amin dahil tumatanda na yung anak ko, mga kapatid, matanda na. Matanda na. Sinisira ko lang ako, hindi matanda na. 7 taon na siya ang challenge ko sa kanya, anak ko. Tagalogin ko na lang kasi pag in-English ko, tagalogin ko ulit eh. Anak ko, kailangan mong matuto mabuhay. Gusto niyo bang marinig yan? Mga anak, kailangan niyong matuto mabuhay. Gusto niyo bang mabuhay? Hindi lang ang tao na mabuhay sa pagkain. Nawala na kayo mga kapatid. Kung gusto yung mabuhay, ang tao ay mabuhay sa mga salita ng Panginoon. So we say, praise the Lord. Salamat sa mga abilidad na natin kung paano mabuhay. Pero sa buhay na ito, hindi lahat ng alam mo ay makakaligtas sa kalagayan ng buhay. May panahon na tayo mo.
together. Oh, ito ang aking mastery, ito ang aking inclination. Dito talaga ako, master ko ito. Minsan nasasagot natin. Pero may mga time sa buhay na ito, mga kapatid, na kahit magaling ka sa part na yun, ay hindi mo kaya maayos. Hindi niyo ako naiintindihan, gusto niyo maintindihan ako mga kapatid. Ang mga doktor, libo-libo na napagaling nilang tao. Pero may mga tayo mga kapatid, pag hindi na nila kaya, sa sarili nila hindi na nila kaya, ang sasabihin nila, lumapit tayo sa Panginoon. Ulitin ko, kung may pinagaling, marami na silang pinagaling. Brother Marcos, naalala mo ba ba? Ang tagal mo lang tinanginan, October 2018. Kaya mo, hindi kaya ng doktor lahat, Brother Marcos. Hindi kaya ng doktor. Yan mo yan ang Diyos na nag-aalala. Imagine yung tao yung buhay pa rin ang ngayon. Mas naman ang palakpak ninyo sa Diyos na kapatid. May Diyos na nag-aalala. Kaya huwag kayong sasabihan sa alam natin. Salamat ka kung meron. Kung alam tayo, salamat. Ako, lagi ako nagbabasa nag-aaral. Dahil kailangan kong matuto. Salamat kung meron. Pero hindi lahat ng alam natin ay kasagutan dahil kung ang lahat ng alam natin ay kasagutan, hindi mo na kailangan ng Diyos na. Pero ang totoo, at ganito lang ginawa namin, ganito lang ginawa namin, ganito lang ginawa namin, ganito lang ginawa namin, pero wala pa rin nangyayari. Ang totoo, hindi natin kaya ang lahat natin. At gusto lang patunayan ng Diyos sa buhay natin, na bibiguin niya tayo sa kakayahan ng mga tao dahil gusto niya magpakilala na meron siyang kakayahan na hindi pa ibigay ng iba. Ano man ang pag-aalala ng iba, ano man ang gagawin ng iba, kung ang Diyos ang gawin sa buhay natin na nag-aalala, kaya ang gawin ng Panginoon. Ay, mabuti na lang! Hindi ka tulad ng mga iba dito, pag kasama sila sa bangka, yung iba dito, kilala ko na eh. Nagtalunan na. Nagtatiso ko sa mga matuhod na. Nakatuloy mo. Tayo ba? Wala. 1, 2, 3. Bye. Malus ka pa. Mag-asawa ka na, di ba? Mga katao na dyan, pero natayo mo na siya. Natayo mo na kahit mo. Sana kasi tayo na kayo hindi ko maabot, wala ko. Dahil parang hindi naman, gusto na nangyayari. Alis na tayo. Gawin natin yung ginawa ng mga alagad. Amen! Kasama si Jesus, nakita nila ang katulog, nakita nila ang katakot, nakita nila ang nakakatakot na bagyo. Ilahin natin ang ginawa nila. Amen! Ang ginawa nila mga kapatid, they stay on the boat with Jesus. Hindi nyo maintindihan. Hanggang naramdaman ng kasama ang Panginoon sa loob ng bangka, huwag kang aalis! Dahil parang natutulog siya, pero alam mo kasama mo siya sa bangka, huwag kang aalis!
Sa lahat ng problema mo, huwag kang tatalon. Huwag kang aalayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga pagtayan mo yung sarili mo. Hallelujah, kailangan kasama mo lang ang Panginoon. Ano man ang nangyari? Ang siya ang totoong nag-aalala para sa atin. Amen! Kaya din natin yung mga alagad. Stay on the road. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ako nararamdaman ko dito ang Panginoon. Kami pag malakas kayo ng Holy Ghost, nagpipilay-pilay ako. Wala na yung pilay ko eh. Hindi ko alam yung Holy Ghost dito, yung Holy Ghost dito. Dadating naman ako, uuwi mo lang po, ang Holy Ghost yan. Kaya ka ang Holy Ghost dito. Ako pag nararamdaman ko yung Holy Ghost, may nangyayari sa akin, pagtrabaho. Magandang nangyayari. Sabi ko pa may Holy Ghost ko, may magandang nangyayari. May magandang nararamdaman. Kapag kasama ka ng Panginoon, may magandang nararamdaman. Doon na po sabi niya. Pag ayaw niya yung pastor doon, after 3 months, kapalitan para sa inyo, ganun din nila kayo tawa. So, pastor, pinapalit-palitan na lang. Inimisyon ko mo yung padala. Sabi ng Panginoon, ang hindi tumanggap sa inyo ay hindi kayo yung hindi tinanggap kung hindi ako. Ang tumanggap sa inyo ay hindi kayo ang tinanggap kung hindi ako. Tapos kapalit-palitan lang ng tao. Sabi ko, tapos kapalit-palitan lang ng tao. Walang pwedeng magpigil sa pangyarihan ng Diyos na magpadala ng tao. Kung meron lang pwedeng magpagod, ang Diyos na nagpadala. Doon mo ngayon. Sasabihin ninyo, pastor namin hindi pinadala ng Panginoon. Pag ayaw namin, palitan sila daw ng leader ng 3 after 3 months. Kumapa na naman yung sungay mo. Dito mga kapatid, wala pa akong may pagpapanak. Isa lang. May Diyos. Paano na sa atin? Wala akong pakialam sa nangyayari dahil sa araw. Magkahari yung Panginoon sa loob ng pagka. Ang mahalaga na tulad sa loob ng pagka. Isang araw, ang Panginoon magiging sumunod. Magiging maayos. Magiging mapayapa. Magiging mapayapa. Hanggang kasama mo ang Panginoon. Kaya nila sa pangako ng religion. Lahat ng religion sasabihin, ligtas ka dito. Saan ka pupunta? Punta ka sa Iglesia ni Cristo, punta ka sa ibang religion, sa Batista. Pag pumasok ka doon, sister, maniligtas ka dito. Hindi mo alam kung saan ka pupunta, Jessica. Lahat may Biblia, lahat may ministro. Pero itong mahalaga, ano ang problema ang pinagdaanan? Ano ang suliranin sa pagsamba? Nararamdaman natin siya sa loob ng bangka. At ang mahalaga ng Biblia, kahit anong plano ng kaaway at mga tao, hanggang ang Diyos natin ay nangalala sa atin, hindi nangyayari ang plano ng kaaway. Hindi mo sa Panginoon, hindi kaya pinili ko sige, tumakbok ka na. Hindi mo na, tumakbok ka na, bati ako na. Hindi mo na, tumakbok ka na.
ako. Wala mo na, lumakas ka mo. Sabi mo, sige, tumalon ka na. Pero maiiwan ako sa bangka, kasama ng Panginoon. Hindi talaga nanalo, hindi mo alam kung saan mo makakarating. Pero kung nakasakay ka sa bangka, kasama ang Panginoon, meron ka Amen! Ang mga ginawa nakita nila ang Panginoon, tulog. Walang tinig, walang pagkilos, nakatago. Nakita nila yung bagyo na nakakatakot, pumapasok na yung tubig, halos na puro na yung bangka. Mahalaga na doon sila sa loob. At habang meron silang mga pagtatanong, wala silang pananampalataya, puno-puno sila ng takot. Hindi pwedeng magsabay yung fear at faith, hindi pwedeng magsabay. It's either or. Hindi pwedeng magsabay yan. Mas gusto nagsasabay. Nagsasabay yung fear at saka faith. Yung isa may faith. Yung isa. Hindi pwede yun. It's either or. Kung may faith ka, labas yung fear. Fear ka, labas yung faith. Puno-puno sila ng worries and fears without the existence of faith. Mahalaga naman sila sa bangka. Tingnan niya. Kung sila natakot, hindi nila nakikita ng Panginoon ng kumikilos, nakatakot, nakikita nila yung bagyo. Mapapahamak na sila, may isip na nila, malulunod sila. Pero ito yung ginawa nila. Tumawag pa rin sila sa Panginoon. They still call on Jesus. Akala mo wala na ganyan. Akala mo wala na siyang pakialam sa buhay mo. Akala mo mga kapatid, hallelujah. It's parang malayo na siya sa buhay mo. At hindi mo siya nararamdaman, pero ang mahalaga, manatili ka sa loob ng bangka. At tapos mga kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Hindi ka natatanggihan. Dahil siya ay nag-aalala sa iyo. Ba, hindi nakakayos ng Diyos ang problema nila kasi kapag mayroong bagyo sa buhay nila, nililimutan nila ng sarili nila, galing, kalakasan, pananalapi, lalong lumalala. At sasabihin nila, Panginoon, pinabayaan mo na ako. Amen? May problema ka pala, di lang ako mag-prayer meeting. May problema ka pala, di lang ako dumalo. May problema ka pala. Eh, wala nang nagiging masahol yung buhay nila dahil hindi nila ginawa ng mga alaga. Feeling nila, ganun sa ginawa ng mga alaga. Kami nakahanap ng paraan. Manatili na lang sa mga. Kung saan nararamdaman mo ang Panginoon, manatili ka. Paano ka nakakatiyak? Sabi ng binasa natin kanina, marami silang bangkang kasama. Pero sa isang bangka lang nandoon ng Panginoon. Paano ka nakakasigurado na nandoon yung Panginoon sa pupuntahan mo? Samantalang nararamdaman natin siya. Mag-experimento na kayo sa buhay ninyo, pero pagdating sa relasyon sa Panginoon at kaligtasan ng buhay, huwag kayo mag-experimento.
Amen. Doon tayo sa sigurado. Stay in the boat in God's service, mga kapatid. Dahil mayroong Diyos na nag-aalala. Ay puno-puno na ng katanungan at pakiramdam mo, Pastor, wala na ako ng pananampalataya. Wala ka, nandyan ka lang. And then keep calling to the Lord. Hallelujah. Sabi ng kanta kanina, the name of the Lord is a strong power. Amen. Hallelujah. Minsan natatakot tayo sa binaway, ay hindi ka papakinggan yung Panginoon dahil wala kang pananampalataya. Balikan mo yung versikulo na ito, mga kapatid. Wala silang pananampalataya. Puno-puno sila ng pagkatakot. Pero bakit tumawag pa rin ang Panginoon dahil ang totoo? Ang Panginoon ay nakaalala sa Amen! Makinig kayo lahat. Mahal na mahal ko yung mga anak ko, mga kapatid. Kung may ginagawa silang mabuti, mahal na mahal ko yan. Pero makinig kayo lahat, hindi nyo kaya ko eh. Hindi nyo maintindihan. Pero mas lalo ko silang mahal kung sila'y nagkamali. Dahil mas lalo nila akong kailangan. Naintindihan niyo ba ako? Pag nagpapalala ka sa Diyos, huwag kang lumayo. Dahil ang tatanggapin ng Panginoon ay alam niya na mas kailangan mo siya. Pero minsan pinipigilan tayo ng tawag, hindi makikinig sa'yo ng Panginoon. Wala kang pananampalataya. Hindi ka sabihin mo, ang tatay ko, alam niya, mahal niya ako kung gumagawa ko ng mabuti. At alam ko, sa aking kapiguran, mas kayo nawawalan ka ng tatay ko dahil alam niya na mas kailangan mo siya. Sino may problema na pumunta dito pinanayas ko? Excuse me, Lord. Baka pala ng mga baka nang umalis. Grabe mga nangyari sa pamilya nila. Hindi ko sila chinismis. Hindi ko sila pinahayas. Sabi ko lang, dito mag-asama ko pa tayo sa loob ng bahay. Ayusin na dito. Wala na tayong magagawa sa problema. Kaya na ako, mga kapatid. Wala na tayong magagawa sa problema. Ang kailangan natin ay solusyon. Hindi kami pinadala para humatol sa inyong mga pagkakamali at pagkakasala. Huwag kayong lumayo. Huwag kayong lumayo. Huwag kayong nagkamali. Huwag kayong lumayo. Mas kailangan nyo ng tulong. 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 Dahil ayaw ko nang maglingkod sa Jesus Christ na ito kung gagawa lang siya according to my faith. Ayaw ko na. Di paano kung tayo na wala akong pananampalataya, hindi na pala siya nakagaling. Hindi ko alam ang nararamdaman ninyo, pero totoo pa ako ngayon sa Diyos, mga kapatid. Na kahit pala darating yung panahon, na ikaw ay takot na takot at walang magagawa. At wala ka ng pananampalataya, pero nagkakaroon ka pa rin ng lakas na loob, Panginoon! Hindi ka ba nag-aalala? Huwag mo rin sabihin na, kasi sabi ni Pastor John, titirahin niyo ako pagkatapos ko mga. Sabi ni Pastor John, si Lord daw ay kumikilos kahit walang pananampalataya. Basahin niyo ulit. Pero hindi ko sinasabing manatili kang walang pananampalataya para nakikilos si Lord. Hindi yan gusto kong sabihin. Mas maganda kung may pananampalataya ka. Wala kang pag-asa at wala kang pananampalataya. Pero itong maganda sa Panginoon. Kung nananatili ka sa bangka, nakasama ang Panginoon, at marunong ka pa rin tumawag sa Panginoon, mga kapatid, kahit wala ka ng pananampalataya, at kahit ako natakuta na, may Diyos na nag-aalala, may Panginoon na nag-aalala, mga kapatid. Meron tutulong sa'yo! Sabi ko, may tutulong sa'yo!
sa kala mo. Bakit hindi ko na makita ang Panginoon, Pastor? Nakatakot siya. Hindi ko siya naririnig na, Pastor. Natutulog siya. Ang nakikita ko na nakakautilo. At natakot ako. Ikaw isipin na kapatid. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, mayroong Diyos na nag-aalala para sa iyo. May Diyos na nag-aalala para sa iyo. Kung gusto mo maunawaan ang higit, si Pedro ay nagbigay ng salita. Sabi niya, mga kapatid, kung meron kayong alalahanin, nasubukan ko na ang Panginoon. Punong-puno kami ng takot kung nalasabay kami sa bangka. Ang nakikita na lang namin ang aming mga problema at ang aming kamatayan. Walang pananampalataya. Walang Jesus na tulog. Hindi namin nakita na nakalo. Pero ang sabi ni Pedro, give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Amen. Ang natin mong tatandaan sa araw na ito bago tayo maghimahimalay, may Diyos na nag-aalala para sa atin. Meron ba dito mga kapatid na minsan hindi mo nararamdaman ang Panginoon? Minsan hindi mo siya naririnig? Minsan mga kapatid, hindi mo siya nakikita sa iyong vision? At ang nakikita mo na ng problema, ito ang tamang panahon mga kapatid. Hallelujah, nasalot tayo ng pangka. Ito ang tamang panahon na ilagay natin sa puso't isipan natin mga kapatid. Iungkit natin sa puso't isipan natin mga kapatid. Again and again, Jesus cares. God cares. Hindi ko man siya nararamdaman, hindi ko man siya makikita paminsan-minsan mga kapatid, pero ito ang laging nasisip ko. Alam ko, nag-aalala siya sa akin. Ito, hallelujah. Kaya hindi tinuturuan tayo ni Pedro na ibigay na natin sa Panginoon ang alalahanin. Hindi niya tayo tinuturo. Nasubukan ko ang kapatid, sabi ni Pedro, hallelujah, na kahit nakakubos na ang paniniwala mo dahil sa tao, pag-aalala, makapangyarihan pa rin. Hallelujah, pag-aalala ng Diyos. Hanggat ikaw ay nasa loob ng bangka, hanggat kasama mo ang Panginoon sa paglalakbay mo, hanggat marunong kang tumawag sa Diyos na kapatid, hallelujah. God cares. God cares. Bakit ka matatakot? Bakit ka matatakot? Kung alam mo pag-iisip mo isang araw, pagpawag mo, God cares. Pumunta ka sa trabaho, God cares. Hindi ka mag-aalala sa pamilya mo na malayo sa iyo, God cares. Hindi ka mag-aalala sa eskwelahan, God cares. Hindi ka mag-aalala sa bahay mo, God cares. Kailan mo na-realize na ganito na lang pala katindi ang pag-aalala ng Diyos sa atin? Umay tayong lahat ng kapatid. Alas 11 pa lang. Mahaba pang panahon natin sa presensya ng Panginoon. Amen. Akala ko kikilos lang si Lord pag meron kang great faith. Big faith. Pero hanggang ikaw pala ay nasa loob ng bangka, nakasama ang Panginoon. At narinig na pa rin na tumatawag sa Diyos. Hindi mo man siya maramdaman, pero mahalaga. Sa kanyang pag-aalala sa iyo. Hallelujah. Sinaway niya ang
God cares. I said God cares. Wala namang magsasabi sa akin dito na Lord. Hindi ka ba nag-aalala sa amin? Hindi mo ba alam yung nangyayari sa amin? Wala na namang magsasabi dito na Lord. Wala ka bang pakialam sa amin, Panginoon? Please remind the book of Psalms chapter 8, sabi doon, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man, hallelujah, that visitest him. Sino ang tao para isip-isipin ng Panginoon? Sino ang tao para bisitahin niya? Wala ang tao, kasalanan, masama. Pero God cares. God cares. God cares. Sino ko maintindihan? Nung nag-Bible study tayo, wala pa naman tayo pananampalataya noon eh. Nung simula pa lang tayo, makasalanan tayo lahat. Nung simula tayo, may piso tayo, may sigarilya, wala lahat. Pero tayo nag-aalala ng Panginoon. Nakarating sa amin ang daan ng kaligtasan. May Diyos na nag-aalala. Anong pakiramdam mo kung may Diyos na nag-aalala para sa iyo? Kung may kinakausap ang Panginoon dito, hallelujah. May kinakausap ang Panginoon. I care. I care. Hallelujah. I care for you. Hallelujah. Oh, may kinakausap ang Diyos. Narinig ko ba siya? Nag-aalala ako sa iyo. Iniisip kita. I care for you. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mong pakialaman na natabi ko mga kapatid. Huwag mo lang isipin na natabi ko. Pwede mo isipin yung Diyos na nag-iisip sa iyo. Pwede mo lang isipin yung Panginoon na nag-aalala sa iyo. Kalimutan mo muna yung sarili. Kalimutan mo muna yung katabi mo. Mag-isipin mo yung Diyos. Umaga, hanggang gabi, ikaw ang nasa isip ko na umaga, hanggang gabi. Ang inaalala. You know what? Repentance is in order. Repentance is still in order. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung ikaw yung tao, akala mo hindi na alam ng Diyos yung nangyayari. Sabi mo, Lord, patawarin mo ako. Kung sinasabi ko minsan, parang wala kang pakialam. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan sinasabi ko, Lord, wala ka bang pakialam sa buhay ko. Sabi ni Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Dahil ngayong araw na ito, I am convicted by the word of God and by the fire of the Holy Ghost that there is a God in heaven that really loves me. Hallelujah, I don't want to let me go. Hallelujah, there is a God that loves me. There is a Lord that cares for me. Hallelujah. May Diyos na nag-aalala sa akin. Hallelujah. May Diyos na nag-aalala. May Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Isipin mo ang Diyos na nag-iisip sa iyo. Panalutan ni Apo ng pagpanawating ka. Panalutan ni Apo ng pagpanawating ka. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus Christ, hallelujah. I rebuke the devil. Nasunisira ng pananampalataya ng mga ng Diyos. There is a God that cares. There is a God that cares. There is a God that cares. Sinasaway namin ang inyong gawa ng kaaway. Sinasaway namin ang gawa ng kaaway. May Diyos na nag-aalala sa amin. There is a God that cares. May Diyos na nag-aalala. Kaya galing iba, ayaw niluluyo. Kaya iba, kahit pinipigilan ang pagpatuloy. Kaya di iba ang sinisirahan ang pagpatuloy ngayon. May Diyos na nag-aalala. May Diyos na nag-aalala. May Diyos na nag-aalala. Sister, bakit ka rin nagpapatuloy? Wala kang dahilan. Walang dilaw. May Diyos na nag-aalala. God, anong ginagawa mo dito, God? Hindi ko alam. Pero isa lang alam ko. May Diyos dito. Nag-aalala. Sa akin, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos na nag-aalala. Alalahanin ang pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Trust God. Believe God. God cares. Makinig kayo lahat. Isang araw, bibiguin kayo ng pera. Isang araw, bibiguin kayo ng mga doktor. Isang araw, kahit pamilya ninyo, bibiguin kayo. Isang araw, kahit mga taong tinulungan ninyo ay bibiguin kayo. Huwag kayong magpapekto. Ang lagi niyong ilagay sa isipan ninyo, mga kapatid na ito, mayroong Diyos. Hindi lamang mayroong Diyos. Hindi lamang mayroong Diyos. May Diyos na nag-aalala. Hallelujah. Para sa atin. Hallelujah! Natigyan ko ba yung ginagawa mo bago lumapit sa altar? Hallelujah! Anong ginagawa mo? Hallelujah! Naintindihan niyo ba yung mga katabi mo yung iniisip ko? Sino ba yung iniisip ko? My Diyos! My Diyos! Hindi tayo umiiyak dahil pinabayaan natin ng Panginoon. Hindi tayo umiiyak dahil hindi natin siya nalalaman. Umiiyak tayo sa kasayahan, mga kapatid. Na alam natin, ano man ang mangyari, mayroong Diyos na nag-aalala sa atin. Siya ay tapat. Siya ay tapat. Hallelujah. Sino nakakaramdam? Hallelujah. Ng katapatan at pag-iingat ng Diyos. Nararamdaman mo ba ba na mayroon nag-aalala sa iyo? Nararamdaman mo ba ba na may nag
nag-iingat sa buhay. Nararamdaman na pag-ipasaga ngayon. Oh, praise God. Praise God. Praise God. Worship. It's time to worship. Magtanda ng iwan mo yung kailangan ng pinapin. At tanda ng tinda. Pampalungan niya ka. Pumulay na lang panagdala mo. Ay tayo inangin tinapon. Hindi ka namin. Hindi ka namin dito. Totoo may nararamdaman tayo. Totoo may Diyos dito. Totoo may nag-iingat sa atin. You have been faithful. Praise God. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing.